Sa Naghang. Ano yan? Okay na? Okay, sige. Sa mapagpalang hapon sa ating lahat at Happy Lord's Day. Masaya ba kayo sa hapong ito? Amen, no? Hindi ko pala na-schedule yung sa mga bata magpamerienda, no? Okay lang ba na ulit-ulitin na lang? Cycle? No? Cycle. So, ibig sabihin, balik na ulit sa sa office. Sino ba next? Ibig sabihin, sino next? As Gemma. Okay. Okay lang naman siguro sa kanila, no? Na-cycle lang ulit. Okay, para hindi na tayo mag-schedule. Basta, sunod-sunod na lang. Okay? Baka makalimutan kasi ulit natin. Sige, so Proverbs chapter 6. Chapter 6 pala. Chapter 6 verse 6. 6. Proverbs chapter 6 verse 6. So, maraming hindi nakabalik ngayon, no? So, patuloy natin silang ipag-pray. Si Sheila na, masakit ang kanyang ulo. At yung bawat isa. Amen? Sige, Proverbs chapter 6. Ang pag-usapan natin sa umagang ito, sa hapong ito, ay patungkol sa verse 6, yung langgam. Sino na sa inyo nakakita ng langgam? Ha? Ikaw, Angelo, nakakita? Oh, talaga? Hirap kaya makita ng langgam, no? Sige. Ikaw, Syra. Syra ba? Nakita ka ng langgam? Very good. O sige, verse 6. Sabay-sabay po nating basahin, no? Derek, dito ka na, Derek. O sige, sabay-sabay natin basahin. Ready? Go. Go to the ant, thou sluggard. Consider her ways and be wise. Verse 7. Which having no guide, overseer, or ruler, provided her meat in the summer, and gathered her food in the harvest. 9. How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. 11. So shall thy poverty come as one that travaileth, and thy want as an armed man. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa oras na ito. Salamat sa mga kapatiran na patuloy na sumusuporta, lalo na sa afternoon service. Pagpalain niyo po sila. At sa mga hindi nakarating, Panginoon, dalangin ko po next time, sila po ay muling makarating. At sa mga may karamdaman, si Sheila, sa kanya pong sakit sa ulo, inyo po siyang biyayaan ng kagalingan, Panginoon. At sa mga iba pang kapatiran na may nararamdaman ngayon, Lord, inyo po silang biyayaan ng kagalingan. At inyo rin pong palakasin ang bawat sa aming Panginoon. At sa mga nandito, pagpalain niyo po kami, maging sa aming buong, sa hapong ito, sa aming pagsamba sa inyo. Mainit ang panahon, pero hindi ito ibig sabihin na kami ay manlalamig. Kaya salamat, Lord, sa kalakasan na muling binigay niyo po sa amin, na kami ay muling makabangon at muling makapunta sa inyo pong bahay-sambahan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral niyo salita. Dalangin po namin ang Diyos, Banal na Espiritu po mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so maaari na pong maupo ang bawat isang mga kapatid. So, ang Book of Proverbs, sino nga nagsumulat ng Book of Proverbs? Naalala niyo ba? Ito si Haring Solomon. Diba? Si Haring David, siya yung sumulat ng Book of Psalms. Diba? At ang anak ni Haring David ay sino? Si Solomon. At ang anak ni Solomon ay si Rehoboam. Yan. Puro hari yan sila. Okay? So, bago mabuo ang Book of Proverbs, mga kapatid, alam nyo ba na si Solomon, siya yung pinakamatalinong tao nung time nila? Hindi ko alam ngayon. Sino ba, may alam ba kayo kung sino yung pinakamatalinong tao ngayon? Sino? Diba yung mga nakaraan taon, kilala natin yung iba, sila Albert Einstein, yung mga ganyan daw, matatalino. Nung panahon nila, by generation kasi yan eh. Tama? Pero itong si Solomon, nung panahon niya, alam nyo ba siya yung pinakamatalinong tao? Okay, sa buong mundo yan. Okay, at siya po ay hari. Okay, king siya, hari po siya.
At alam nyo ba, ang kanyang talino ay nanggaling po yan sa Diyos. Okay, isan nga natin mababasa yon. Alala nyo ba yon? Sa Chronicles. Tignan nga natin. Sa Chronicles. Tignan natin sa 2 Chronicles. Sige, tignan nyo Chronicles. Chapter 1. Ito po yung time na ang Panginoon ay nagpakita kay Haring Solomon at sinabi ng Diyos, sabihin mo kung ano yung gusto mong hingin sa akin. Okay, tignan nyo sa 2 Chronicles sa chapter 1. 2 Chronicles chapter 1 verse 7. Sige. Mga bata, makinig na. Angelo, ay supo. Yan, 2 Chronicles chapter 1 verse 7. Sige, sundan nyo ako ha. Sige, sundan nyo ako. Mamaya na maglaro. Sabi dyan, verse 7, In that night did God appear unto Solomon and said unto him, Ask what I shall give thee. Verse 8, And Solomon said unto God, Thou hast showed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead. Verse 9, Now, O Lord, let thy promise, O Lord God, let thy promise unto David my father be established, for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in the multitude. Nung time na siya ay isang hari, mga kapatid, yung pinamumunuan niyang mga tao, sabi dyan, no, like the dust of the earth. Ano mo pang sinabing dust? Ha? O alikabok. Yung pinamumunuan niyang tao, mga kapatid, napakarami. Kasing tulad ng alikabok ng mundo. Dami, ibig sabihin nito, marami talaga. Okay? Ngayon sabi sa verse 9, Now, O Lord, God, let thy promise, verse 10 na pala, Give me now wisdom and knowledge. Ito na, di ba sabi ng Panginoon sa verse 7, hingin mo kung ano yung gusto mong hingin sa akin. Sabi sa verse 10, Give me now wisdom and knowledge. Ano ang dahilan? That I may go out and come in before these people, for who can judge this thy people that is so great? So sa verse 10, mga kapatid, ang sabi ng sabi ni Solomon, Lord, bigyan mo ko ng wisdom and knowledge. Galing, no? Ang galing ng ginawa ng ni Haring David, ni Haring Solomon. Ano yung hiningi niya? So, wisdom and knowledge. O kayo, kung kayo kaya yung tinanong ng Diyos dito, ano kaya yung gusto nyong hingiin? Diba, sabi, Ibo, palitan mo lang yung pangalan mo dyan, ipalit mo lang yung pangalan mo. Ibo, ask what I shall give thee. Ano kaya yung gusto mong hingiin sa Diyos? Kung Pinoy kaya yung tinanong dito, ano kaya yung sasagot ng Pinoy, no? Lord, bigyan niyo po ko ng ng maraming pera. Kung Pinoy, ha? Ano kaya ang hiningi na, pag Pinoy kaya, ano kaya ang hingin dito? Ha? Pero si Solomon yung tinanong. Pag tayo kaya tatanong, ano kaya ang gagawin natin? Ano kaya ang sasabihin natin? Ano kaya ang tatanong natin sa Panginoon? Tingnan nyo sa verse 11. And God said to Solomon, ang hiningi ni Solomon is wisdom and knowledge. Anong dahilan niya? Para ma-judge niya or mapamunuan niya na maayos yung mga tao. Kasi hari siya. Okay? Hari siya. Sa verse 11, sige, mamaya na maglaro. Tingnan nyo yung Biblia nyo, verse 11. Verse 11. Ano sabi? And God said to Solomon, Because this was in thine heart, thou hast not asked riches, o hindi mo hiningi yung yaman, yung wealth, yung kayamanan, yung honor. Ano ba yung honor sa Tagalog? Ano nga yung honor sa Tagalog? Karangalan? O, hindi mo hiningi yung buhay ng iyong mga kalaban. Grabe, no? Neither yet as long life, hindi ka rin humingi ng mahabang buhay. But hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people over whom I have made thee king. Grabe, no? Hindi niya hiningi yung riches, yung wealth, yung honor, pati buhay ng mga kanyang kalaban, pati nga yung mahabang buhay, hindi niya hiningi. Grabe, no? Isa lang yung hiningi niya niyon. Wisdom.
Alam nyo ba pag pinag-aralan yung maigi, makikita nyo na pag meron palang wisdom ang tao, magkakaroon siya ng riches. Pag may wisdom ang tao, magkakaroon siya ng wealth. Okay? Nakikinig. Mamaya kwentuhan. Makinig. Pag merong wisdom ang tao, magkakaroon siya ng honor. Di ba? Kaya di ba kayo mga nagkaroon ng honor sa school? Paano kayo nagkaroon ng honor? Dahil wisdom, di ba? Dahil nasasali sa top. Okay? Ano pa? Nor the life of thine enemies. Pag may wisdom ka, matalino ka. Paano niya kalabanin yung mga kanyang kalaban? Tama? Okay. Ngayon, ano pa? Yung long life. Siyempre, pag may wisdom ka, alam mo kung ano yung mga dapat gawin para mas humaba yung buhay. Ay, mamaya na kanina pa nagdadaldalan, hindi na ako natutuwa. Ano, gitnaan mo nga sila niya? Ano, Ira? Gitnaan ka nila, ano? Sige na. Dito ka, ano? Pangalan na ito? April ba? Ira, tabi ka kay Kuya, ano? Yan, kasi nadidistract ako eh. Kung naka-live pa tayo, napapanood tayo sa live. Diba? Hindi kasi maganda yan. Kahit kayo boys, minsan, kikwentuhan kayo. Makinig kayo maigi ha, kasi preaching na tayo mga kapatid. No? At naunawaan niyo ako kung bakit ko kayo pinagsasabihan, ha? Okay, kaya makinig maigi, mag-focus kayo sa mensahe ng Diyos. Okay? Makinig kayo. So, ang daming hindi hiningi ni Haring Solomon. Amen? Ang daming hindi hiningi. Pero magugulat kayo, kaya niya pala hiningi yung wisdom kasi nandun na pala lahat. Package na pala lahat. Sabi ko nga sa inyo, pag may wisdom ka, meron kang riches, wealth, honor, life of thine enemies, and then long life. Ang galing, no? Kaya ang sabi tignan nyo, sa verse 12, tignan nyo verse 12, wisdom and knowledge is granted unto thee. Galing, no? O sige, yung wisdom na hiningi mo, pati yung knowledge, sige, ibibigay ko sa iyo yan. At tignan nyo, may bonus. Tignan nyo yung bonus sa verse 12. Dahil natuwa ang Diyos sa hiningi ni Solomon, may bonus. Anong bonus? I will give thee riches. Wow! And wealth and honor such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall hear any after thee have the like. Grabe, nung natuwa ang Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, kung bihira Solomon, wala kang katulad. Yung iba, yung hinihingi nila, karangyaan, kayamanan, pero ikaw, wisdom and knowledge. So dahil dyan, bigyan kita ng bonus, riches. Amen? Well, natuwa ang Diyos sa hiningi ni Solomon. Okay, alam nyo, ganito ang isa sa lesson na makikita natin dyan. Pag matuwa ang Diyos sa mga hinihingi natin, maaring mag-bonus ang Diyos ng mga pagpapala. Amen? Halimbawa, kasi si Solomon, humingi siya ng wisdom and knowledge para ma-judge niya ng tama yung mga tao ng Diyos. So, ibig sabihin, yung hiningi niya ay hindi lang po sa sarili niyang kapakanan. Amen? Amen. Yung hiningi niya ay para din sa kapakanan ng mga tao ng Diyos. So, kaya siya pinagpala, kaya siya binigyan ng bonus ng Diyos. So, ang lesson dito ganito. Pag humingi tayo sa Diyos, mas maganda po na yung hiningi natin ay hindi lang sa sariling kapakinabangan natin. Amen? Kundi para din naman sa kapakinabangan ng ibang mga tao, mga kapatiran. Kaya mas lalo tayong ibibless ng Diyos. Amen? Baka may mga ganitong tao, Lord, ang prayer ko po, bigyan niyo po ko ng trabaho. Pag ako nagkatrabaho, tutulong po ko sa church. Parang ganito yun eh. Parang ganun yung sinabi ni Solomon eh. Lord, bigyan niyo po ko ng katalinuhan kasi pag may talino ako, mapamumunuan ko po na maayos yung inyong mga tao. So parang ganun din yan bilang Kristiyano. May Kristiyano na nagpe-pray na, Lord, bigyan niyo po ko ng trabaho. Pag ako nagkatrabaho, tutulong ako sa church. So matutuwa ang Diyos kasi ang purpose mo ay hindi lang sa iyong sarili, kundi para sa ibang mga tao. Amen? Para sa ibang mga tao. Kaya anong ginawa ng Diyos? Sige, yung mga hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo yan. Amen? At napakagandang isipin mga kapatid na yung wisdom and understand and knowledge, binigay talaga ng Diyos sa kanya yan. Ngayon,
Yung wisdom and knowledge na yan, yan ang produkto niyan, yan na yung Book of Proverbs. Kaya alam nyo ba, pag binasa nyo yung Book of Proverbs, it's more wisdom and knowledge. Tatlo yan. Wisdom, knowledge, understanding. Lagi yan sa Book of Proverbs. Tingnan nyo sa Proverbs chapter 1 pa lang. Proverbs chapter 1, verse 1. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding. Okay? Tapos pag nagbasa pa kayo niyan, mababasa nyo na rin yung knowledge. So tatlo yan lagi, wisdom, knowledge, and understanding. At yan, laging nasa Book of Proverbs yan. So alam nyo, pag binasa nyo ang Book of Proverbs, marami din ditong talagang makukuha nyo yung mga talino. Makukuha nyo na mga strategy ba sa buhay, mga pwede nating i-apply, and that is wisdom. Kasi pag sinabing wisdom, mga kapatid, it is the correct usage of knowledge. Okay? Ang wisdom, ano ba sa Tagalog ng wisdom? Wisdom, karunungan. Ang karunungan, ito po ay tamang pagkagamit ng kaalaman. So sa English, wisdom is a correct usage of knowledge. Kapag meron kang knowledge at ginamit mo sa tama, that is wisdom. Pero kapag may knowledge ka, pero ginamit mo sa mali, hindi wisdom yun. Amen? Hindi wisdom. Halimbawa, may alam ka, pero yung alam mo, ginamit mo para makapangloko ng tao sa kapwa. So, hindi yung wisdom. Ang wisdom ay ginagamit mo yung alam mo sa tama. Amen? So, isipin nyo kung gaano katalino si Solomon, yung wisdom na ibinigay sa kanya ng Diyos, even sa mga langgam, nakakita siya ng good example. Amen? Sino mag-aakala na sa ilang taon na ang lumipas sa panahon ni Solomon, magkakaakala, no, napapansin nila yung langgam? Tama? Hindi lang pala sa panahon natin napapansin natin. Diyan, maraming langgam dyan sa amin, no? Sa pinto dyan. Pati rin pala sa mga unang panahon, no, napapansin din pala nila yung langgam. Tingnan nyo, balik tayo doon, Proverbs chapter 6. Sabi dyan, go to the ant. Punta tayo sa, thou sluggard. Tingnan nyo, pinagkukumpara dito ng Biblia ni Solomon, yung ant tsaka sluggard. Ano ba yung sluggard? Pag sinabing sluggard, tamad. Kaya sabi, ikaw na tamad. Punta ka sa langgam. Tignan mo kung gaano kasipag yung langgam. Gaano ba kasipag? Tingnan nyo. Consider her ways and be wise. Pastor, bakit her? Her ways. Di ba pag sinabing her, babae? O bakit pastor her? Kasi sa English term, pag sinabi kasing grupo, gumagamit yan ng she or her. Pag mga grupo, eto marami sila langgam eh. So pag sinabi kasing her or she, it speaks of marami. Diba, ang babae naman, it is for, tawag doon, pagpaparami. Okay? So, kaya her ang tinawag dyan. Kaya sabi niya, go to the ant, thou sluggard, consider her ways. So, yung her ways dyan, mga langgam po ang tinutukoy dyan. Okay? Grupo ng mga langgam. Consider her ways and be wise. Pagmatyagan mo yung mga langgam at maging pantas ka. Okay? So, etong ants, mga kapatid, nilagyan ko po ito ng acronym. So, pag sinabing acronym, A, ano ibig sabihin ng A? N, ano ibig sabihin ng N? Di ba gano'n ang acronym? T, ano ibig sabihin ng T? S, ano ibig sabihin ng S? So, number 1, letter A. Letter A. A, sa ants. Ibig sabihin is against laziness. So, that's letter A. The ants, they are against laziness. Amen? Pag sinabing against laziness, ayaw nila sa mga taong tamad. Kaya nga sabi ni Solomon, punta ka doon sa mga langgam, tignan mo kung gaano sila kasipag. Gaano ba sila kasipag? Tignan nyo sa verse 8. Tignan nyo sa verse 8. Provided her meat in the summer. Kaya tignan nyo, pag summer, naglalabasan yung langgam. Tama? Tignan nyo, daming langgam ngayon. Tag-init. Kasi, naghahanda sila para sa tag-ulan. Diba? Di ba may kwentong ganyan? Sa pabula ba yun? Si langgam at si
Tipaklong. Si Langgam, ang sipag-sipag. Summer, tapos sipag niya. Ang tawag niya, nag-iipon siya, nag-iimpok sila, di ba? Tapos si Tipaklong, ano ginagawa? Patulog-tulog lang. Sinaasar pa niya si, nako, Langgam, nagpapagod ka lang. Tapos, nung dumating na yung tag-ulan na, ano nangyari sa kanila? Si Langgam, ang sarap ng tulog. Kasi meron siyang mga naimpok na pagkain. Samantalang si Tipaklong, ano ginawa? Namumroblema. Sabi niya, pwede ba akong makahingi ng pagkain sa'yo, Langgam? Kasi wala. O naghanap man siya, kaso lang, hirapan na. Bakit tag-ulan na? So, ganun din sila. Ganyan yung mga Langgam. Kung bakit summer, nakikita nyo sila, kung saan sila nagpupunta. Sige nyo, gano'n kasipag. Nakakita ba kayo ng Langgam na nakatambay? Meron pa na, ha? Sabihin nyo sa akin, Angelo, nakakita ka na ng Langgam na nakatambay? Meron? Meron? Saan? Ha? Saan? Sa kanto? Wala. Pag nakakita ka ng Langgam, puro lakad yan. Di ba? Amen? Lakad yan. Anong ginagawa nila? Naghahanap yan ng makakain. Amen? Kung nasan yung pagkain yan, sige, hanap ng hanap. Kaya tignan nyo, pag napuntahan nyo yung mga bahay ng, yung mga bahay ng Langgam, pag napuntahan nyo, ang daming nilang naipong pagkain. Nasubukan nyo na yon sa mga bakuran, pag kung saan yung mga Langgam, tapos biglang sinira nyo, ang dami nilang naiipong mga maliliit na mga pagkain. Iniipon nila yon para pagdating ng tag-ulan, yun na. Kaya sipag sila, sipag mga kapatid. Okay, alam nyo, dito sa Biblia, sa Proverbs pa rin, napakaraming verses dito about sa katamaran. Tignan nyo sa Proverbs chapter 13. Isipin nyo ultimo pinakamaliit na insekto na kuwanan ng example ni Haring Solomon pagdating sa kasipagan. Proverbs 13, napakaliit ng Langgam, pero mas masipag pa sa tao. Di ba? Proverbs 13 verse 4. Sige, Proverbs 13 verse 4. Ayan sabi diyan, the soul of the sluggard desireth. Ang sluggard pala, ang tamad, nagdi-desire din pala yan. Okay, pero dahil sa tamad nga siya, ano nangyari? Ano sabi? And hath nothing. Nag-desire siya, pero wala naman siya natanggap. Bakit nga? Siyempre, tamad Parang si Juan tamad din Ano bang ginawa ni Juan tamad? Di ba nakaano lang siya? Nakahiga lang. Tapos, merong, ano bang prutas yun? May prutas ng bayabas. Tapos, hinihintay niya ng malaglag. Nakangangal lang yan. Siya, pag nalaglag, yun ang pag ganun katamad si Juan. No? Juan tamad nga Hintay lang siya hanggang sa malaglag. Pwede niya namang pitasin, di ba? So, ganun. Tapos, sinabi dito sa verse 4, yan ang tamad. Desire lang yan ng desire. May pangarap din pala sa buhay ang tamad, no? Tama? Walang taong walang pangarap. Lahat tayo may pangarap. Pero ang kaibahan niyan, pag tamad ka, hindi mapapasayo yung pangarap mo. Amen? O kayo mga estudyante, ano bang pangarap nyo? Maaring sa inyo, may pangarap kayo na gusto nyo maging abogado. Ano bang ginagawa ng abogado? Maraming librong binabasa yan. Maraming batas na binabasa yan. Pero kung tamad ka, hindi ka pwede maging abogado. Of course, lahat ng course. Amen? Lahat ng mga kurso na yan, pag sinamahan natin ang katamaran, hindi mapapasayo yan. Kaya sinabi ng Biblia, the soul of the sluggard desireth and hath nothing. Desire lang yan ang desire. Dito sa church mga kapatid, ang desire natin, dumami tayo. Amen? Pero kung hindi tayo magtatrabaho at tatamad-tamad tayo, sabi ng Biblia, have nothing. Baliwala lang. Amen? Tignan nyo naman, pumasok ang 2024. Weekly, nagkakaroon tayo ng mga bisita. Amen? Hindi man ganun karami. Pero sabi ko nga sa inyo, ang laki ng diferensya ng bilang natin compare last year. Diba? Last year, halos tayo lang. Pero praise God, this year,
talagang in-applyan natin ang soul winning, visitation, follow-up, kahit pa paano, biyaya ng Diyos, may mga nakakadalo. Amen? Kita nyo pa lang, di ba? Yan ang bunga ng talagang kailangan ng kasipagan. Amen? Amen. Pag meron, sabi nga nila, pag may tiyaga, may prenito. Bago na ngayon eh. Pag may tiyaga, may prenito na daw. May nila. Pag may tiyaga, may nilaga. Di ba? May bunga talaga mga kapatid. Di ba sabi ng Bible sa Galatians, let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not, mga kapatid. So yan ang mga tamad. Desire lang silang desire. Pero dahil sa hindi nila sinasamahan ng gawa, sabi ng Biblia, had nothing. Tingnan nyo, but the soul of the diligent shall be made fat. Nakakataba din palang masipag. Sabi shall be made fat. Ibig sabihin lang nito, ang taong masipag, talagang magkakaroon siya. Amen? Talagang magkakaroon. Marami pang verses yan. Proverbs 20. Tingnan nyo. Sa Proverbs lang tayo. Proverbs chapter 20. Verse 26 pala. Proverbs 26. Yan, mahirap na maging tamad. Lalo na sa gawain ng Diyos. Proverbs 26 verse 13. Proverbs 26:13. Basahin natin. Ready, go. The slothful man saith, there is a lion in the way. A lion is in the streets. So, tignan nyo. Ang slothful, sluggard, parehas lang po yan. Parehas yan, ibig sabihin niya sa Tagalog, mga tamad na tao. Sabi dyan, the slothful man said, there is a lion in the way. A lion is in the streets. Ano ibig sabihin nito? Ang taong tamad, maraming excuses yan. Katulad niyan, sabi ng tamad dito, tinagin sa verse 13, imbis na lalabas siya, ay, may liyong sa labas. Di ba? May liyong sa labas. Baka kainin ako noon, baka anoin ako noon. Di ba? May mga dahilan, may mga excuses. Alam niyo, ganyan ang tao, ganyan ang nature ng tao. Na akala na maraming tao ngayon na gumagawa ng excuses, hindi naman talaga dahil sa hadlang sa kanila. Yun ay dahil sa ayaw lang talaga nila. Amen? Tinatamad sila. May mga tao na ayaw magsimba, hindi dahil sa may hadlang. Yun ay dahil sa tinatamad lang talaga sila. Kaya gumagawa sila ng mga excuses. Amen? Amen? Excuses. Lalo na sa gawain ng Diyos, no? Hanggat maaari, paggawain ng Diyos yan, hanggat maaari, kailangan walang excuses talaga. Amen? Amen. Sa gawain ng Panginoon yan eh. Okay, so ganyan ang mga tamad, panay ang excuse nila. Okay, yan ang nature ng mga taong ito. Okay? Verse 15, as meron pa sa verse 15, 26 pa rin, chapter 26, verse 15. Ito, the slothful hideth his hand in his bosom, it grieveth him to bring it again to his mouth. Ano ibig sabihin nito? Hideth his hand in his bosom. Paano lang ganun, no? Hideth his hand in his bosom. Ganyan yung mga karakter ng mga taong naman. Ganyan lang sila. No? Pero yung masipag, gumagalaw yan. Ibig sabihin, kumikilos. Okay? Ano pa? Meron pa dyan sa verse 16. Ano pa sabi? The sluggard is wiser in his own conceit than 7 men that can render a reason. Sipin nyo yan. Ayan ang tamad. Akala nila wise na sila. Amen? Pero hindi pa pala. Okay? Pero sabi niya, no, wiser in his own conceit than 7 men that can render a reason. Ngayon, dito sa chapter 20, Proverbs 20. Proverbs 20 verse 4. 20 verse 4. And Proverbs 20 verse 4. Ito yung parang kay tawag dito, parang kay langgam at tipaklong. Proverbs 20 verse 4. Sabi diyan, the sluggard will not plow by reason of the cold. Therefore shall he beg in harvest and hath nothing. Yan ang tamad, Hindi yan magtatrabaho.
Oh, bakit? Tamad nga eh. Patulog-tulog lang yan. Tapos sabi, therefore shall he beg in harvest. Pag harvest season na, hingi na lang siya. No, hingi-hingi na lang, aasa na lang yan. Parang sa school lang yan eh. Ay, hindi mo na ako mag-review. Marami namang matatalino doon sa amin. Pwede naman ako mangopya. Di ba? So yan, they are against, ano yung letter A? Against laziness. Yan ang mga langgam. Ayaw nila, natatamad-tamad, sipag talaga. Amen? Kaya nga sila nakuha ang example ni Solomon. And then letter N. Ano yung letter N? A, anti-laziness. Letter N, noble insects. Noble. Pag sinabing noble, ibig sabihin, very good. Possessing outstanding qualities. Ang ganda ng mga qualities nila. Ibig sabihin, sulit na sulit sila. Okay? Noble insects, ibig sabihin, ito yung mga insekto na ang kanilang isip ay magtrabaho. Amen? Meron silang good quality, very good sila pagdating sa trabaho. That's what we call noble insects. They have a mind to work. Alam nyo kung babalik tayo sa time nila Nehemiah, kilala nyo ba sila? Sila Nehemiah, sa Nehemiah chapter 6, dito natin makikita yung mga taong merong kaisipang magtrabaho. Trabaho talaga, puro trabaho, trabaho sa gawain ng Diyos. Sila natin, Nehemiah. Again, Nehemiah. Saan ba yung Nehemiah? Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms. Ezra, tapos Nehemiah. O, Nehemiah chapter 6. Again, look at your Bible. Nehemiah chapter 6. Verse 3. Verse 3. Alam niyo po dito, they are building the wall of Jerusalem. Nagtatrabaho sila, yung mga tao dito, pero may mga nanulukso sa kanila na huwag na kayo magtrabaho dyan. Pero ito, ginagawa nila ito para sa gawain ng Diyos. Sa verse 1, Nehemiah chapter 6 verse 1. Now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of our enemies heard that I had builded the wall and that there was no breach left therein, thought at that time I had not set up the doors upon the gates. Verse 2, that Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. Ito yung mga taong binanggit dito na hinihikayat nila si Nehemiah na wag nang magtrabaho, wag nang i-build ang wall of Jerusalem. Hinihikayat nila na umalis doon at magkita na lang sila saan? Saan sila magkikita? Villages in the plain of Ono. Pero ang katotohanan niyan, meron silang plano na gawa ng masama si Nehemiah para hindi na makapagtrabaho sa gawain ng Diyos. Tingnan niyo sa verse 3. Okay, verse 3. And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease, whilst I leave it, and come down to you? Galing, no? Sabi ni Nehemiah, pasensya na ha, hindi ako makakasama sa inyo. Why? I am doing a great work. Nakita niyo, verse 3? I am doing a great work so that I cannot come down. They have a mind to work. Talagang meron silang kaisipang magtrabaho. Amen? So maganda, pwede rin natin itong i-set sa ating isip na sa verse 3, I am doing a great work. Alam nyo ba na itong gawain ng Diyos, this is a great work of the Lord. Amen? Amen. Dakilang gawain ito. Dakilang gawain ito. Bakit? Kasi dakila ang Diyos natin. Therefore, yung kanyang gawain. Kaya itong ginagawa natin ngayon, huwag niyong maliitin ito. Konti lang naman kami. Nasa bahay lang naman kami. No! Huwag nating maalitin ito kasi ang nagmamay-ari ng gawain ito ay ang ating Diyos. Amen? At ang Diyos, siya ay dakila. Therefore, itong gawain na ito, dakila ito. Amen? Amen.
Kaya katulad ng ginawa ni Nehemiah, pasensya na, hindi ako makakasama sa inyo. I am doing a great work. Every time na gumagawa tayo dito sa gawain ng Diyos, mga ministry nyo, sa piano, sa music, sa offering, pagsundo ng bisita, pagtulong sa mga sa kids church, maghahanda, lahat ng yan, that's the great work. Amen? Amen ba? Amen. Mga dakilang trabaho yan. Kaya never nating maliitin yung mga gawain dito, ha? Amen? Ultimo, mag-ayos ka lang ng upuan. That's the great work. Mag-ayos ka lang ng mga sumbok, ha? Makuryente kayo dyan. Mag-ayos lang kayo ng mga upuan. Kahit na simple pagwawalis lang, that's a great work. Amen? Dakila yan. Kasi nasa gawain tayo ng Diyos. Amen? Kaya never niyong mamalitin ang gawain ng Diyos. Maaaring may mga taong nagmamalit sa atin dito, pero huwag natin silang pansinin. Amen? Tuloy lang tayo. Balang araw, makita nila yan. Uy, ito yung dating gawain na minamaliit ko, ah. Ngayon, no? Diba? Sa ngayon, minamaliit lang tayo ng tao. Tuloy lang tayo sa paglilingkod. Makikita nila balang araw. Yung minamaliit nila, oh. Biglang laking gawain. Amen? And tandaan nyo, ang gawain ng Diyos, kahit na maliit na building or malaking building, parehas pa rin yung dakila. Amen? Amen. Ang pinagkaiba lang, yung malaki, dahil sa nauna sila. Kaya, malaki na sila. Sa atin, since nag-umpisa pa lang tayo, kaya ito yung ating range. Pero hindi ibig sabihin na mas dakila sila kaysa sa atin. Okay? Maliit man o malaki ang building, lahat ng yan ay pare-parehas dakila sa harapan ng Diyos. Why? Kasi dakila ang ating Diyos. At iisa lang ang nagmamay-ari niyan, kundi ang Diyos. Amen. Ang kaibahan lang, nauna lang sila. Pero just wait lang, hintay lang tayo. Kasi may time din yan. Amen? May time din na magiging katulad din tayo ng mga ibang Baptist churches. So, noble insects, ano ibig sabihin? They have a mind to work. Yung mga langgam, may kaisipan yan. Puro trabaho ng trabaho. Okay? And then letter T na tayo. Letter T. Ano yung letter T sa tingin nyo? Against laziness and noble insects. Ano yung letter T? Ano yung letter T? Teamwork. That's letter T. Yung mga langgam, may teamwork yan, ha? Nakikita niyo yung mga langgam, una, mag-isang naglalakad. Obserbahan niyo yung mga langgam. Pag-isa yan naglalakad una. Tapos, maglagay kayo ng pagkain na maliit. Diba, candy. Lalakad, tapos hahanapin yan kung saan. Pag nakita niyo yung candy, ano gagawin niya? Bubuhatin niya ba na mag-isa ang candy? Hindi niya kaya yon. Anong nature ng langgam? Anong ginagawa nila? Magtatawag yan. May cellphone dala yan. Hello, pare. Meron dito sa mission, sa church. Babalik yan sa ano nila, lugar. Effort talaga, no? Pagod ang hapon, layo na lang puntahan para makahanap ng pagkain. Magsasabi yan, may pagkain doon. Puntahan natin. Kaya yung langgam mo, isang langgam lang nakita mo sa candy, magulat ka, 2 na yan. 3 na yan. Hanggang sa pinalibutan nila yung candy, no? At magulat kayo, maya-maya, paglingon nyo, yung candy umaakyat na sa umaakyat na sa dingding. Bakit? Kung isang langgam lang yun, kung 2, 3, hindi nila kaya yun. Yung candy na parang kasing laki ng Max. Di ba? Kung 2, hindi nila kaya yun. Pero bakit nagulat ka lang? Gumagapang yung candy Yun pala, ang dami na palang langgam. Teamwork. Amen? Ang galing, no? Ang galing ng wisdom ni Solomon. Ultimo sa maliliit na insekto, nakitaan niya ng teamwork. Amen? Tignan nyo. Balik tayo sa Proverbs. Tignan nyo kung gaano kalupit ang teamwork nila. Proverbs chapter 6 verse 7.
Proverbs 6:7. Ayan o. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise. Tingnan nyo ito, verse 7. Which having no guide. Alam nyo ba ang mga langgam, walang guide yan? Walang guide yan. Kaya pansinin nyo, yung mga langgam nagkakabungguan. Di ba napansin yan? Bakit kaya sila nagbubungguan? Sabi nila nagpipeso-peso daw eh. Tama ba? Nag-uuntugan yan. Walang guide yan, mga kapatid. Ano pa sabi? Ano verse na yan? Ang galing no, wala silang guide, pero ang galing ng landas nila. Tama? Hindi sila pupunta dito, pupunta doon. Minsan isang daanan lang, tapos nagkakabanggaan pa nga sila, di ba? Walang nagga-guide doon. Ano pa sabi? No guide. Overseer. Wala ding tagatingin sa kanila. Napansin nyo, lahat sila, halimbawa, isang linya. Tapos wala nasa gilid, tapos nag-overseer. Walang ganun, di ba? Walang nasa gilid, tapos tagatingin. Wala. Lahat sila, nasa linya. Okay? Walang ano sa kanila, walang overseer. Talagang lahat sila may nagtatrabaho. Amen? Ano pa? Guide, overseer, or ruler. Kahit leader, no? Wala. Galing, no? Dito papasok yung sinasabi nilang initiative. Amen? Ano ba pag sinabing initiative? Ano sa Tagalog ng initiative? May pagkukusa. Hindi mo na kailangan utusan. Kaya kayo mga kabataan, magkaroon kayo ng initiative sa tahanan nyo, ha? Na kung ano yung nakikita nyo kailangan nyo gawin, huwag nyo na hayaan na utusan pag nakita nyo na, ay may hugasin. Huwag na magturuan. O ikaw naman ate. O ikaw naman. Lagi na lang ako ganyan-ganyan. Kaya nawawala yung initiative. Ha? Kaya kung ano yung nakita nyo kailangan sa bahay na gawin. Halimbawa, nakita mo makalat. Initiative agad. Huwag mo na hintayin na utusan ka. Kunin mo na agad yung walis. Tapos magwalis ka. Amen? That's initiative. Hindi na dapat utusan. Amen? So ganun din yung mga langgam. Hindi na kailangan utusan. Meron silang initiative na gumawa. Wala silang guide. Wala man lang overseer. Wala man lang ruler. Ibig sabihin, hindi rin sila men pleaser. Tama ba ang term, men pleaser? Insect pleaser. Kasi mga insekto to eh. Pag men pleaser, nag-please ng tao, gumagawa. Kasi may nakatingin na tao. Insekto mga to eh. Insect pleaser. Di ba? Pero yung makita mo na gumagawa sila, hindi dahil sa may nakatingin eh. Di ba? Hindi sila nagpi-please ng mga insektong nakatingin sa kanila. Tama? Bagkus, kahit walang nakatingin, gawa pa rin. Amen? Walang overseer yan. Pero gumagawa. O anong lesson makita natin doon? Kahit walang nakatingin, gawa pa rin tayo. Amen? Kahit walang nakatingin, trabaho pa rin. Kasi wala mang taong nakatingin, at least nakatingin naman ng ating Diyos. Amen? Alam nyo ba na siya ang nag-guide sa atin? O ang Diyos ang nagre-reward sa atin. Amen? Kaya ulitin ko tandaan nyo. Sa ating paggawa sa gawain ng Diyos, wala mang nakatingin na tao. Huwag kayong malungkot kasi ang maganda dyan, nakatingin yung Diyos natin. At siya ang may kapangyarihang mag-reward sa ginagawa natin. Kaya huwag nating i-please ang tao kasi hindi naman sila yung makakapag-reward sa atin eh. Amen? Amen. Sa ating paggawa, okay lang na hindi nila tayo nakikita, at least nakikita tayo ng Diyos at siya ang magre-reward sa atin. Amen? Kaya gawa lang, trabaho lang para sa gawain ng Diyos. Teamwork, unity, pagkakaisa. Kaya tayo dito, magkaroon tayo ng teamwork. Alam nyo, maganda kayo pag may teamwork. Sa basketball, no? Sino naglalaro ng basketball? Yung mga sports. Di ba ang ganda pag may teamwork, pero pag yung isang player bakaw, di ba? Ayaw mamasa. Ay, pasa mo naman. Di, akin lang to. Sa kanya rebound, sa kanya rin yung sa kabilang court, sa kanya rin yung shoot. Wala.
Tama? Kahit gaano kagaling yung player na yun, pag walang teamwork, pangit yung laro. Amen? Kahit sa sports yan. O sa baseball ka, di ba, JD? O tingnan mo sa baseball, pag walang teamwork, ano mangyari? Talo yan. O sabihin natin manalo, pero ang pangit ng laro na walang teamwork. Tama? Kahit sabihin mo na, sa kanya mo na lang ibigay lahat kasi star player yan. Kung siya ang kikilos ng lahat, sabihin natin manalo, pero pangit tignan pag walang teamwork. Amen? So same yan, di ba? Pangit naman nun, JD, siya na yung hahampas, siya pa yung sasalo. Pwede ba yun? Mabilis yun. Di ba? Paghampas, siya yung takbo, tapos salo. Grabe naman yan. Teamwork, mga kapatid. Amen? Kaya pag may teamwork, ang ganda ng resulta. Kaya tignan nyo, may teamwork yung mga langgam, kahit gaano kabigat yan. Isipin nyo yung tinapay. Yung tinapay na putok, alam nyo yun? Ang buo yan, laki-laki niyan, pero gulat kang umaandar, gumagalaw. Pag tinig, ang daming langgam. Teamwork. Ibig sabihin, mga kapatid, walang mabigat na trabaho pag tulong-tulong. Amen? Dito, walang mabigat dito, basta tulong-tulong. Tingnan nyo, alam nyo na nag-umpisa ako, grabe talagang bigat kasi halos lahat ako ang kikilos. Pero I pray to God, Lord, biyayaan niyo po ko ng mga katuwang ng mga kapatiran. Ito tayo ngayon, amen? May nagsusunglit na, may mga natututo na sa piano, tapos may mga naglilinis, may mga nagsusundok. Ang gaan sa pakiramdam, amen? It's because of teamwork. Amen? Amen ba, amen? Teamwork yan. Yan ang tawag dyan. Kaya gayahin natin yung mga langgam, ha? Amen? Tandaan nyo, gaano ba kalaki ang utak ng langgam? May utak ba ang langgam? Meron ba utak? Ha? Wala? Angelo, paano mo nalaman? Ha? Binuksan mo ba yung ulo ng langgam? Paano mo nalaman walang utak? Grabe, no? Sabihin natin, napakaliit. Kung may utak man, napakaliit. Pero paano nila nagawa na magkaisa? Amen? So, kung sila ang lilit nila nagawa yun, tayo pa kayang mga malalaki. Amen? Kaya magkaisa lang tayo, ha? This 2024, magkaisa lang tayo. Tingnan nyo, pararamihin tayo ng Diyos. Kung hindi nyo kaya mag-soul winning, di ba? I challenge you, every one of us, kahit tigi-isa lang. Kahit tigi-isang bisita lang. Amen? Amen ba? Kahit mag-pray ka, Lord, give me visitor, kahit isa lang. Tulong-tulong. Tignan nyo. Tapos plus pa yung mga nasusoul winning natin. Talagang pararamihin tayo ng Panginoon. Amen? Teamwork. Magkaisa lang tayo. And then last. Adds plural kasi ito eh. Ano yung A? Ano yung A? Against laziness. Ano yung N? Noble insects. Ibig sabihin, they have a mind to work. And then letter T is teamwork. Ano yung S? S, it means self-starters. Yan ang mga insect. Yan ang mga langgam. Self-starters. Ibig sabihin, sa isang langgam, siya, sa kanya mismo nagsisimula yung trabaho. Amen? Halimbawa, pag nakakita siya ng pagkain, sisimulan niya sa sarili niya, magtatrabaho siya, magtatawag siya ng iba. Walang langgam na pag nakakita ng pagkain, hahayaan niya lang. Hayaan ko na yan. Baka may iba pang langgam na makakita dyan, sila na lang bahala. Hindi. Sa kanya mag-uumpisa, sa sarili niya mag-uumpisa yan. Nung nakita niya yung pagkain, tatawag siya ng ibang langgam. Amen? Ang tawag dong self-starter. Okay? Gusto nyo ba na magkaisa tayo? Gusto nyo ba na magkaisa tayo? Sa ating individual, mag-uumpisa yan. Amen? Sa ating mga individual. Tingnan nyo, kung ang bawat isa sa atin ay mag-uumpisa na magpakumbaba at susunod sa salita ng Diyos, tingnan nyo, magiging maganda ang ating unity. Amen? Self-starters. Kung gusto mo na sumipag ka sa gawain ng Diyos, sa sarili mo mag-uumpisa yan. Amen? Kahit na gaano kasipag ng ibang kapatiran,
mahihirapan ka pa rin maging masipag kung mismo yung sarili mo hindi mo tutulungan. Amen? Kaya sa sarili talaga mag-uumpisa yan. Pagkakaisa. Amen? Kaya yung mga langgam, ang ganda, walang guide, walang overseer. Ano pa? Walang, ano pa yung mga wala sa kanila? Guide, overseer, kahit ruler. Di ba? Ewan ko kung may queen sila. Meron yata, no? May queen ang mga langgam. King, meron? Namatay? Bakit kaya queen? Kasi siguro, yun yung nagpaparami. Di ba? Alam nyo, pag may din-download ako trivia about sa mga langgam. Marami, nagulat ako, ganyan pala yung mga langgam. Wala, hindi ko na kalimutan ko na. Kaya hindi ko na sabi sa inyo. Kasi dati, na-preach ko na ito. Pero sa Muson pa, BBC Muson. Tagal na, worker pa ako noon. Ito yung notebook na ginagamit ko dati. Oh. May mga preachings yan. Eh ngayon, bilang pastor na ako, gamit na gamit. No? Sabi ko, about ants. Oh, ito yung preach ko dati Wala mang date. Pero tagal na panahon na na-preach ko ito. Nakita ko kanina. Sabi ko, blessing talaga na nagsusulat, no? Blessing na nagsusulat. Kasi pag ilang taon nang lumipas, mabasa mo ulit yan, mabibless ka. Amen? Kaya, kung gusto nyo na magtagumpay tayo dito mga kapatid, gusto mo ba na magtagumpay yung buhay mo? Gusto ba natin na magtagumpay tayo? Amen. Sa sarili natin mag-uumpisa yan. Amen? Umpisahan mo sa pagsunod sa Diyos. Umpisahan mong magpakumbaba sa sarili mo. Sumunod ka sa utos ng Diyos. Tignan mo, pagpapalain ka ng Diyos. Ang tawag doon is self-starter. Sa sarili natin mag-uumpisa. Katulad nung ginawa ng langgam. Amen? Amen. Kaya yan po ang mga langgam. Nawa, sa hapong ito, nakakuha tayo ng lesson sa mga langgam. Kaya pag uwi nyo ng bahay, hanap kayo ng langgam. Sabi ng Biblia, go to the ant, thou sluggard. Punta ka, ano bang ginagawa ng langgam? Tignan nyo, maalala nyo mga puntos dito. Amen? Tayong lahat ay tumayo, tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat sa mensahe. Salamat sa encourage, paalala sa amin sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Habang lahat nakapikit at nakayuko, okay na yung live, pakipatay na.